tuluyan ng tatanggalin sa ire. Vice Ganda at Ayon Perez haharap sa matinding parusa matapos ang nakakadiring skandalo sa live TV. Muling nayanig ang mundo ng telebisyon matapos sumabog ang isang matinding kontrobersya na naglalagay ngayon sa panganib sa pinakasikat na noontime show sa bansa. Isang malaking banta ng tuluyang pagkakatanggal sa ere ang kinakaharap ngayon ni Vice Ganda at Ayon Perez matapos ang sunod-sunod na eksenang pumuko sa galit ng publiko at nakatawag ng pansin sa mismong Movie and Television Review and Classification Board of TRCB. Ang inaasahang paghatid ng saya tuwing tanghalian ay mabilis na napalitan ng puot at pagkadismaya mula sa mga manonood na naniniwala. Sumusobra na ang mga birong ipinapalabas sa pambansang telebisyon na nagiiwan na ng masamang epekto sa kaisipan ng nakakarami. Simula ang panibagong kulbaryo ng programa sa isang segment ng ika-24 ng Hulyo kung saan gumanap si Vice Ganda bilang isang kasambahay. Sa gitna ng eksena ay nagpakita ng gulat ang komedyante sa pagdating ni Ayon Perez na nagresulta sa hindi sinasadyang pagtapon ng tubig sa mukha ng isang miyembro ng grupong Baby Dolls na si Johaira. Ang inaakalang simpleng aksidente ay nasundan ng mga serye na pangungutya at pagpuna sa pisikal na adyong at kulay na balat ng biktima. Maraming netizens at manonood ang nagpahayag ng matinding pagkadiri sa nasabing tagpo na tinawag nilang tahasang rasismo, kawalan ng sensitibidad para sa nakakarami. Ang pamamahiya sa pisikal na katangian ng isang tao ay hindi kailanman matatawag na katatawanan, bagamat naglabas na pampublikong paghingi ng tawad. Si Vice Ganda kinabukasan upang linawin na siya ay walang intensyong manakit ng damdamin at layunin lamang nilang magpasaya. Tila hindi pa rin naapula ang nag-aapoy na galit ng mga manunood. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng sundan ito ng isa pang nakakagimbal na eksena sa segment na Meme Remark ng mismong araw na iyon. Habang gumanap si Ayon Perez bilang Alejandro, pinakain niya ng lugaw si Vice Ganda sa isang pamamaraang itinuturing ng marami bilang napakalaswa at hindi kaaya-aya para sa mga batang manunood. Ang pangyayaring ito ay mabilis na nagpaalala sa publiko kinasasakotang iskandalo ng dalawa noong taong 2023 tungkol sa pagkain ng icing ng cake na nagresulta sa 12 araw ng suspensyon ng programa dahil sa walang pating na reklamo mula sa mga nangangalaiti at nanggagalit na manunood. Hindi na nag-atubili ang MTRCB sa ilalim ng pamumuno ni Chairperson Lala Soto na maglabas ng formal na utos laban sa programa. Ipinahiwatig ng ahensya ang mga matataas na opisyal at kinatatawa ng GMA Network Incorporated at ABS-CBN Corporation upang humarap sa isang formal na pagdinig. Binigyang diin ng pamunuan na ang ipinalabas na eksena, kabilang ang umano'y rasismo, pahayag at ang kontrobersyal na pagkain ng lugaw ay sumasa ilalim sa masusing investigasyon. Kung lumabag ang mga ito sa batas na nagbabawal sa mga palabas na sumisira sa mabuting asal ng moralidad at pampublikong kaayusan. Nagbanta rin ang ahensya na ang hindi pagdalo ng mga kintawan ng mga ngahulugan na pagsuko sa kanilang karapatang pagtanggol ang sarili at maaari silang hatulan base sa mga nakalap na ebidensya. Sa kasalukuyan ang nananatiling tahimik sina Vice Ganda at Ayon Perez kaugnay ng opisyal na pagpapatawag ng MTRCB. Ang nakakabinging katahimikan ng kampo ng dalawa ay lalo lamang nagpainit sa mga usap-usapan sa buong bansa. Para sa mga sumusubaybay sa industriya ng showbiz, ang isyong ito ay isang malaking sampal sa mga gumagawa ng programa upang mas maging maingat sa kanilang mga nilalaman. Ang pagpapatawa ay isang sining na nangangailangan ng mataas na antas ng responsibilidad at hindi kailanman dapat maging pasaporte upang manampak ng dignidad ng iba at bumabastos sa moralidad ng lipunan. Ang buong bansa ngayon ay nag-aabang na magiging kapalaran ng nasabing palabas at kung tuluyan na nga ba silang makakatikim ng mas mabibigat na parusa sa pagkakataong ito.